masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y papalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Kayo inanyahan ko sa misang ito sa panahon ng Adbyento, unang linggo ng Adbyento, na ito ay simula ng kalendaryo ng simbahan. Kaya simulan natin ang misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin pa ng Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa pagdiriwang natin ngayon ng Adbyento, panahon ng Adbyento, tayo ay hinihiling na tignan ng ating sarili na ang paghahanda sa pagdating ng Pasko ay depende sa ating sarili, kung paano tayo nakikipagkapwa, kung paano tayo nagkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. At kung tayo man ay nagkulang sa ganitong paraan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakmalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Mariang Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo, makapangyarihang Diyos, na ang iyong mga anak ay magkaroon ng banal na hangarin na ipaghanda ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng banal na mga gawain. Hinangad namin ito upang sa tulong ng kanyang kapangyarihan ay makamit ang kaharian sa langit. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas itong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong pinabayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatan. Wala pang narinig na Diyos na katulad mo, wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita.
Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginagawa namin talaga masama. Buhat pa noong una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinabit namin mga dahong lagas, sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikas sa aming Panginoon at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon naming Diyos, loobin mong manumbalik kami sa iyo. Panginoon naming Diyos, loobin mong manumbalik kami sa iyo. Pastor ng Israel, kami ay painggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Panginoon naming Diyos, loobin mong manumbalik kami sa iyo. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yang punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon naming Diyos, loobin mong manumbalik kami sa iyo. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsilahit, aming purihin ang iyong pangalan. Panginoon naming Diyos, loobin mong manumbalik kami sa iyo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sumainyo rawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa iyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo imunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan pinarangal namin tungkol kay Kristo ay malinaw at makikita sa inyo, ano ba't hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na spiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo, kayo'y aalayan niya sa hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ipakita mo sa amin ang iyong awa, O Panginoon, at iligtas kami. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya mag-ingat kayo, magbantay, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan ito mangyayari. Ito'y katulad ng isang taong maglalakbay. Iniwan ang kanyang bahay, ipinagkatiwala ang lahat sa kanyang mga utusan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, at inutusan niyang magbantay ang tanod sa pintuan. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman ang pagdating ng may-ari ng bahay. Kung sa mga unang oras ng gabi,
o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat, magbantay kayo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, nang kumalat ang balita ng pandemya, COVID-19, at naranasan na sa iba't ibang panig ng daigdig, nagkaroon din ng mga balita na ang COVID-19 o pandemya ay darating. Binigyan na ng warning, 1 taon na nakararaan, na ito ay darating sa buong daigdig. Kaya dapat lamang na mag-ingat o kaya gumawa na ng baksin para sa pandemyang ito. Pero hindi pinakinggan. Walang kumilos, kaya't hanggang sa ngayon, maraming namamatay, maraming nagkakasakit, maraming naghihirap dahil hindi pinansin ang babala. At tayo nga ay patuloy na naririto pa rin sa pandemyang ito. Sa Pilipinas sa taong ito, ay isa pa ring babala ang ibinigay sa mga tao. Darating ang bagyong Ulysses at ito'y tatama sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Alam nila kung anong oras, alam nila kung gaano kalakas. Subalit, yung mga tao nga ay naghanda. Pero sa katapusan, pagkaraan ng bagyo, yung paghanda nila ay hindi sapat. To the extent na sinasabi nila, in 45 or 40 or 45 years, ay ngayon lamang sila nakaranas ng ganong bagyo. Ganito lang sila nakaranas ng ganito kalaki at napakataas na baha na siyang sumira sa kinabukasan ng maraming tao. Yung warning na ibinigay sa kanila ay sinasabi lang, akala namin ay hindi malakas. Dahil napakalakas yung mga bagyong nagdaan na mga ilang linggo na nakararaan. Akala namin ay walang tubig, walang baha na daraan sa amin. Ang lahat ay akala. Kaya't yung kanilang paghahanda ay hindi naging sapat doon sa dumating na trahedya sa kanilang mga lugar. At ang resulta, maraming namatay, agrikultura ay halos nasira ang lahat, mga bahay ay nasira, istruktura ay bumagsak, at maraming kabuhayan, trabaho ang nawala. Marami ngayon ang nagugutom. Marami ang halos walang damit. Marami ang walang natitirhan. Sapagkat ang dahilan, kulang sila sa preparasyon doon sa warning o babala na ibinigay sa kanila. Minamahal ko mga kapatid, 2020 years ago, ay ganito rin ang babala na ibinigay ng ating Panginoon. Sinasabi ng ating Panginoon nung panahong yun, ako ay aalis, subalit muli akong babalik sa inyo. At hindi nga lamang alam kung kailan, pero yung babala niya, mag-ingat kayo, magbantay kayo, maghintay kayo. Parehong babala. At ito nga napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon, ngayong panahon o unang linggo ng Adbyento. Bago kayo pagpatuloy yung babala ng ating Panginoon, gusto ko lamang bigyan ng linaw ano ang kahulugan ng panahon ng Adbyento. Ang Adbyento ay galing sa salitang Latin na ibig sabihin ay Adventus, na sa English ay coming o pagbabalik. At ito nga sinasabi ng ating Panginoon, siya ay magbabalik, ang ating Panginoon ay babalik.
Yun nga lamang sa banal na ebanghelyo, sinasabi niya, hindi alam kung anong oras o kung kailan darating ang ating Panginoon. At sa panahon ng Advento, mayroong dalawang parte o bahagi ng Advento. Ang unang bahagi ay ngayong linggong ito hanggang sa December 16, na ang focus ng mga pagbasa at liturhiya ay yung Last Judgment, yung huling paghuhukom ng ating Panginoon. Kaya nga inaanyayahan tayo na magbantay at maghanda doon sa Last Judgment na yon. Yung second part ng Advent ay from December 17 hanggang December 24. At ito nga ay yung unang pagdating ng ating Panginoon sa daigdig na ito, at yun ang unang Pasko. Balik tayo doon sa babala ng ating Panginoon. Dahil yung babala ng ating Panginoon ay simula ngayon, unang linggo ng Advento, at ito ay para sa Last Judgment. Sinasabi dito na dapat ay magbantay tayo, mag-ingat tayo, sapagkat totoo nga na maaring hindi na natin maabot yung katapusan ng mundo, pero tayo darating sa panahon na tayo haharap sa ating Panginoon. Sa katapusan ng ating buhay, ay magkakaroon tayo ng Last Judgment. At ito nga sinasabi ng ating Panginoon na dapat tayo maging alert, dapat tayo magbantay. Paano natin gagawin ito? Sa banal na ebanghelyo ay napakasimple at napakaganda ng sinasabing pagbabantay ng ating Panginoon. Itinulad niya siya sa isang maglalakbay. At bago maglakbay ay binigyan niya ng mga tungkulin. Ipinagkatiwala niya yung mga bagay sa kanyang tahanan. Yung mga tungkulin ay binigay sa bawat isa. At yun lamang ang sinabi niya, dapat gawin ninyo ito, ang lahat ng tungkulin ito. Kung ikaw man ay tanod sa pintuan, dapat ikaw ay nagtatanod sa pintuan at hindi natutulog. At kung titingnan natin at lilinawin, anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Tayong lahat ay may mga tungkulin. Yung iba ay may mga profession, may mga vocations tayo. Tayong lahat ay may mga tungkuling ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Ang kinakailangan lamang sa atin, maging responsable tayo. Huwag tayong natutulog, kundi dapat paunlarin natin yung mga talent na ibinigay sa atin. At yung talent na yun ay gawin natin sapagkat ang nais niya sa kanyang pagbabalik. Hindi tayo natutulog, pero umunlad ang ating sarili. Umunlad yung ating relasyon sa ating kapwa at umunlad yung relasyon natin sa ating Panginoon. Dapat ang paghahandang ito ay lahat. Kung minsan ay nagkukulang tayo. Kung minsan ang paghahanda natin lamang ay ang ating sarili. At kung minsan ay hindi pa nga 100% na tayo handa sa ating sarili. Kung minsan ay nagiging irresponsible tayo sa ating sarili. Dapat maging responsable tayo sa ating sarili upang ito ay umunlad. Dapat ay maging responsible tayo sa ating relasyon sa ating kapwa. Dahil kung minsan, nakakalimutan natin yung ating kapwa. Nakakalimutan natin tumulong sa ating kapwa. And thirdly, dapat tayo maging responsable sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung minsan nakakalimut tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Nakakalimutan natin magdasal. Nakakalimutan natin mag-aral tungkol sa ating Panginoon. At nakakalimutan natin o tinatamad tayo na makisama sa sakramento. At dahil dito, bumababa yung ating relasyon sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng sinabi sa unang pagbasa ni Propeta Isaias na kung makikita natin sa panahon ito ng Advento na tayo nagkulang, na tayo nagkasala sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Dapat nating tanggapin ang ating pagkukulang o pagkakasala. At pagkatapos nating matanggap na tayo nagkasala, tayo magkaroon ng resolusyon sa ating sarili.
na babaguhin natin yung mali, aayusin natin yung kulang, at ipagpapatuloy natin na baguhin yung ating sarili para sa lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, huwag tayong tumulad doon sa mga nabaha na nagsasabi, nagkulang kami ng paghahanda. Hindi namin akalain na ganon. Huwag tayong tumulad doon. Gamitin natin ang panahon ng Adbyento para ang lahat ay maihanda natin. Yung sapat na paghahanda na sa pagdating man ng ating Panginoon, anumang oras, masasabi natin, ako'y tama sa pagharap sa ating Panginoon sapagkat ako ay naghanda sa aking sarili. Gamitin natin ang panahon ito ng panahon ng Adbyento para ayusin natin yung ating sarili upang sa ganon, anumang oras tayo tawagin ng ating Panginoon, masasabi natin, ako ay nagbantay, ako ay naghanda, at ako'y makakasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanawag sa mga impyerno, na may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, palilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli at nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Tinatawagan tayo ng Panginoon na manatiling handa at gising sa kanyang pagdating sa ating piling. Hilingin natin ang kanyang biyaya at sagutin ang bawat kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Patnubayan nawa ang mga lider ng simbahan, lalo na ang Santo Papa, para gabayan ang simbahan sa panahon ng pandemya sa muling pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Gapanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin na isulong ang ikabubuti ng higit na nakararami sa lipunan, lalong-lalo na ang mga dukha at mga api na nagdaranas ng pagsubok ng mga kalamidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Bigyan nawa ng Diyos ng inspirasyon ang lahat ng mga doctors, nurses at mga frontliners sa kanilang gawain ng paglilingkod sa panahong ito. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Tanggapin nawa ng mga nangungulila at nagdurusa ang pagkalinga ng Diyos at masumpungan nawa nila ang pag-asa at siglang dulot ng pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Makamit nawa ng mga minamahal naming nahimlay na ang walang hanggang ligaya sa piling ng Panginoon at tagapagligtas namin si Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon.
Panalangin pa rin natin ang ating mga kababayan na sa ngayon ay nag-iikaos, naghihirap dahil sa mga nagdaang bagyo, na sana ay palakasin pa rin sila ng pananampalataya at magtiwala pa rin sila sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Panginoon, tunay na pinananabigan namin ang iyong pagbabalik. Patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo at manatili nawa kaming nagbabantay at nananalangin. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpakailanman. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magbibigay buhay na walang hanggan. Purihin ang ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin ang ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay. Sa kapulian niya at karangalan, sa ating kagaling at tampo niya, Iglesyang Banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga handog na ito na galing sa iyong kabutihan. Ang ibinibigay mo sa aming katawan ay magdulot sana ng kagalingan sa aming kaluluwa, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Inisip namin siya at pinangalan. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang pagpatakaagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang ay Kristong aming Panginoon. Amen. Na magkatawang tao siya at magpakababa, tinupad niya ang itinakda mo noong una, at binuksan sa amin ang daan ng kaligtasan. Ngayon ay naghihintay kami at umaasa na makakamta ng kaligtasang ipinangako, pagdating na muli ni Kristo aming Panginoon, na puspos ng kaluwalhatian. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangalati ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kayong marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria bilang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo, anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay nagbabantay, naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Huwag mo sana'y salang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero Kordero ng Diyos, nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Naghihintay kami sa iyong pagbalik. Gabi at araw kami nananabik. Kinapi ng sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, namananakop ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin, liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, namananakop ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Panalangin tayo. Naway pakinabangan namin, O Panginoon, ang mga misteryong aming tinanggap. Sa gitna ng mga bagay na lumilipas, ay mahalin sana ang mga makalangit at hanapin ang mga mananatili sa kabilang buhay.
alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Ako'y nagpasalamat sa pagdalo ninyo sa misang ito, saan man kayo naruroon, at patuloy pa rin yung mga pagtulong para doon sa mga nabaha sa Pilipinas na hanggang sa ngayon ay nangangailangan ng tulong. At ang ipapadala natin this coming Monday ay para sa Cagayan. Last Monday nagpadala tayo sa Isabela, kaya kung kayo man, saan man kayo naroon nga, ay may gustong magpadala at hindi nyo alam kung paano magpapadala ng tulong, pakikontak ko lamang ako at nakausap ko na yung Archbishop sa Cagayan at sa kanya ibibigay yung tulong na yun. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O kay gulo ng hanang mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya sama-sama